Sa gitna ng pagdepensa ng Pilipinas sa human rights record nito sa United Nations, may panawagan ng ilang bansa hindi lang sa issue ng extrajudicial killings, kundi pati sa death penalty at pagbaba ng edad ng mga itinuturing na kriminal. Saksi si Rafi Tima. Sa kabila ng dati ng babala ng Pangulo sa pagkakialam ng United Nations, nagpaliwanag pa rin ang delegasyon ng Pilipinas ngayong sumasailalim ang bansa sa regular na review ng UN tungkol sa pangangalaga ng Pilipinas sa karapatang pantao o human rights. Kabilang sa delegasyon si Senador Alan Peter Cayetano na nagpakita ng mga balita tungkol sa krimen na siya raw gustong supilin ng giyera kontra droga. Security and human rights are not incompatible. Do you blame the state in taking care of our young people because they're the most vulnerable to the temptations and evils of prohibited drugs? Unless we recognize the relationship of illegal drugs, especially crystal meth or methamphetamine hydrochloride, to violent crimes and poverty, we will not understand the Philippine situation. Kinontra rin ni Cayetano ang mga akusasyong sadyang pinapatay ng mga pulis sa mga adik. Hindi raw naman nalalayo ang bilang ng patayan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon kumpara sa dalawang nagdaang administrasyon mula 2009 hanggang 2015. May nagtatangkalang daw na isama sa bilang ng mga extrajudicial killings ang mga homicide cases. There is no state-sponsored killings in the Philippines. 2, there is no sudden wave of killings. Kabilang sa mga pinupuna sa Pangulo ay mga ganitong pag-uudyok kahit pa bago umupo bilang Pangulo. If he fights and he fights to death, you can kill him. And you just follow that. Only if your life is in danger at lumabat may baril rin o may kutsilyo at magdastas na barilin mo. And I'll give you a medal. At nang maupo na siya, lahat ng napapatay ng mga pulis ay sinasabing nanlaban. Kahit yung mga kinalaun ay napatunayang hindi naman dapat pinatay. Pero sabi ni Cayetano, hindi naman kinukonsinti ang mga umaabuso sa trabaho. Kaya ipinarinig sa UN ang babalang ito noong State of the Nation address ng Pangulo. To our police officers and other officials, do your job. And you will have the unwavering support of the Office of the President. I will be with you all the way. Abuse your authority and there will be a hell to pay. For you will have become worse than criminality itself. Gayunman may mga pulis pa rin na binabaka pa ng Pangulo tulad ng mga sangkot sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa na ayon mismo sa investigasyon ng PNP Internal Affairs Service ay may irregularidad. I will not allow these guys to go to prison. Dito ko pabayaan itong mga pulis na sabi. Kasi sabi, ako ang may utos eh. Kasunod ng pagsasalita ni Cayetano, nagkomento ang iba't ibang bansa. Pinuri ng ilan ang hakbang ng Pilipinas para iahon sa kahirapan ng mga Pilipino at protektahan ang mga babae at kabataan. Pero nanawagan ng marami tulad ng Australia at Germany, lutasin hindi lang ang extrajudicial killings, pati yung mga pagpatay na hindi pa kilala ang mga suspect. That the Philippine government thoroughly investigate alleged extrajudicial killings and ensure accountability. Take all necessary measures to prevent extrajudicial killings and enforce disappearances and carry out impartial investigations to hold perpetrators accountable. Ang France naman isa sa mga nanawagang huwag nang ibalik ang death penalty na suportado pa rin ng mas nakararaming Pilipino bagamat umunti na ang bilang kumpara noong nakarang taon. Habang ang Austria, isa sa mga nanawagang huwag ibaba ang edad ng mga dapat panagutin bilang kriminal. Bagay na ayon sa mas nakararaming Pilipino ay dapat lang para sa mga edad 15 pataas. Ako si Rafi Tima ang inyong saksi.